bumagsak yung sa section article sa section A, nakalagay doon from president or vice na mawala sa kanila. Unahin natin si BBM, example, president ngayon. Pag mamatay or mag-resign si BBM, automatically the vice president nasa konstitusyon yon. Wala na silang magagawa doon. Dahil konstitusyon ang susundin natin, hindi ang tayo lang DDS ay siya na susunod. Hindi, nasa konstitusyon nakalagay. Wala na silang magagawa doon. Mangyayari. Pag yung vice presidente naman, kaya gusto nilang i-impeach. Kasi ang susunod sa konstitusyon, wala tayong magagawa, mga DDS. Kaya gusto nila, nagigil sila kahit 4 na sila nagpasa sa rule bar 1 na dapat ang impeachment ay isa lang para hindi maabuso ang pagkapangyarihan sa paglagay ng impeachment ng nasa gobyerno. Dapat isa lang, na 4 na abuso. So, kaya walang nagawa sa kanila. Kasi ang susunod dyan, yung Speaker of the House. Ito ang nangyari. Para hindi tayo malito sa konstitusyon. Kaya ang gusto nila, tapusin si Bibi Sara sa impeachment. Buha nyo? Ang susunod si Speaker. Sino ang Speaker of the House ngayon? Tambalos-los, Capre. Capre Tambalos-los. Tambalos-los. That's why na ayaw din nilang mawala si BBM kasi automatically Bibi Sara win the president by the Constitution. Yes. Ngayon, Sir DJ, ang tanong ko sa inyo lahat, nandito kayo ha, nakikinig. Ang tanong ko, alam na natin at mismo na si Ivy naman nagsabi na adik at kapatid niya ever since nung bata pa hanggang ngayon, di ba? Akala nga niya, for how many times siya binigyan ng chances na magbago. Pero hindi talaga magbago. So, yes, tama. Guys, itong mga sinisigaw ng mga dilawan na Sara impeach, Sara resign, instead na BBM bangag resign, di ba? Dapat ganon. Anong pinaglalaban nila? Si Sara, nakitang-kita, naglabas na ng ang COA na malinis ang gobyerno, malinis ang gastos ni Sara doon sa pera ng 125 million yung nila na the words of confidential, the words of confidential. Ano bang words of confidential? Kahit elementary na iintindihan na hindi pwedeng isiwalat yan, pero nasa COA yan, nasa COA report. Ano sabi ng COA report? Malinis si Sara, pero ayaw nila maniwala. Could you imagine? Walang kinurap si Sara. Bakit nag-resign si Sara sa DepEd? Kasi nga, nakita ni Sara ang korupsyon nandoon. Ayaw niya makisawsaw, ayaw niya makisali. Kasi ayaw niya that's true. Sa Tama, diba? tama. So ngayon, ito ang tanong ko sa inyo. Alam ng buong sambayan ng Pilipino, ng buong Pilipinas, na ang presidente natin ay adik at bangag. Ano dapat ang aksyon? Papayag kayo na mamumuno sa bansa natin adik? Yes. Kaysa Di doon pwede. Kaysa doon, You know, I don't like it. Ayaw nilang pumayag, sir. Ayaw nilang pumayag na si Sara maging presidente para may ayos ang bansa. Tapos sinasabi nila, pag si Sara daw makaupo, lustay, kumbaga anong ang dami ng sinasabi. Pag si Sara daw makaupo ulit, babagsak daw Pilipinas, lalo daw maging kawawa. Asan ang utak nyo? Yes, you know what? For me, Mas pipiliin daw nila si BBM matapos ang... you know what? For me, I was told by Ramon Jose and Denzel Joshua, yang si Sangkay Janjan, wag na kasi magpo-post ng puro against kay Duterte. Ayan tuloy, si Sangkay Janjan, na-demanda siya ng pamilya ni David Gill. Oh. Kasi puro siya lang batikos. Okay, that's it. No, David Gill, okay, let's talk about politics. No other people, okay? Only the vloggers. Okay, Tera Francisco, up to you. Anong dapat yung reaction dyan? Na alam nyo naman, nandiyan sa Pilipinas, alam nyo na ang presidente ay baka ang gagawin nyo. Kaya ano makapag-antay pa ba gawin? Patatapusin nyo 3 years? Okay. Problema kasi, hindi magkaisa ang kuan. Okay. Tao. Okay. So this question is about yung si Ferdinand, yung sa burial ni Ferdinand Marcos. Mali pala. Yung burial ni Ferdinand Marcos Sr. Tama ka, Tera Francisco, 2016. I remember that. 19 years old pa ako dyan. Naalala ko yon.
yung burial ni Marcos Sr. Eh kasi, walang utang loob ang mga Marcoses sa Duterte. Kasi, the time, Rodrigo Duterte, he sacrificed himself to bury Ferdinand Marcos Sr. in the bingan ng Bagambay. Eh ano ang ginawa ng mga Marcoses, lalo na si Bongbong? Eh pinadala si Rodrigo Duterte sa Hague, sa Netherlands. Ayan tuloy, nalabig na si Rodrigo Duterte. Kasi the Netherlands and Germany, may lamig doon. Walang tsinelas. Okay, I have another question. One, two. Back in the 90s, when following the presidency of Fidel V. Ramos, you know how the ticket prices, the price of pamasahe sa jeep is only mga 1 to 2 pesos in Manila and Laguna. And today, it's 10 to 25 pesos. What can you say about it? I'm okay with Fidel V. Ramos, but ito si Fidel V. Ramos, that was a cousin of Ferdinand Marcos Sr. He's a really boy benta. You know, at the time of the presidency of Fidel V. Ramos, 1992 to 1993, remember the Noche Buena, lahat ng Noche Buena is almost 500, may supli ka pa. Pero ngayon, mataas na bilihin ng spaghetti, ng tomato sauce, na kahit anong para sa Noche Buena. Oh, Parang tama. 1,000. And Terra Francisco, just like I said before, I interview with Mami Ellen Olea noong 1986 at sa People Power. Kasi nakaranas niya yung Pwede ba mag-open camera si Terra Francisco? yeah. Terra Francisco, please open your camera. Paki-open mo po. Okay. Para makilala naman natin. Okay. Or, kilala ko kayo, ang Think po, for the ethnicity, for taga Santa Rosa. So, even po so ibig sabihin, autism, part ba yan ng PWD? Part namin yung TWD. Pero si Mang Rodelio Daguman ay pro Duterte din siya. Sabi po ni J. Rick. Yan si Lantern sa baba, PWD po yan siya. Wala yan siya mga kamay, pero pro Duterte. Tama. Si yan si Lantern sa baba. Wala siya mga kamay ha. Pero lahat naman pro Duterte. Pati si J. Rick Silva, kaibigan ko sa Davao. Depende din yata si Terra ng TVJ, tama ba? Bulaga? Itbulaga. Pero nalala ko si Tito Soto, yung... Andres, ako muna, please. Andres, ako muna. Okay. Okay, so you remember Tito Sen. So you remember Tito Sen was now a senator. So ang pinaka-problema ng issue is yung hindi nila pagmamayari. So last 2 years, yung pinilit ng mga halusos na sa kanila daw ang Bulaga. Pero hindi naman talaga sila mag-aral ng Bulaga. Ito pa yung March 2023, bumaba sa pwesto si Atty. Guerra sa PDP. Pero yung PDP na hawak ng mga halusos ng 831, ayan, ayaw nilang ibigay sa PDJ ang Bulaga. Pero nung ng korte, ayan, naging kahanap pinakamasaya na yung program. At nung March, natigil na po ang nahanap pinakamasaya. At nung May 2025, nagpahan ng hearing na kasong estafa ang mga PDPs. I see. So, depende siya na Bulaga. Anong sasabi mo kay SP? May tanong ako sa inyo mga Sir Terra. Dahil nga ano ka lang muna sa mga kabang wala kang politics na kaniya. Pero sa panahon ngayon, sa nakikita mo, alam mo naman yung sitwasyon ng bansa natin. Para sa'yo, your own, payag ka, agree ka na BBM resign. It depends on the situation. Kung mag-BBM resign, it's only That's right. That depends on decision. It's just that ang tanong ko para sa sarili mo kasi nakita mo na ngayon yung sitwasyon. Ang presidente ay adik, tapos maraming corruption, yung mga flood control, sobrang trillion yung corruption. So I have to accept the So, situation. yung ngayon, sir,
is not about the situation, sir. Para wag mong anuhin yun, wag kang magdepende sa sarili mo yun nga yung tanong ko, ikaw mismo kasi wala kang wala kang kulay, di ba? Nasa gitna ka lang, di ba? So ngayon, nakita mo nga ang posisyon, ang sitwasyon ng Pilipinas natin ay lubog. Down talaga, as in talagang nakakahiya tayo dito sa ibang bansa, promise. Ngayon, nakita mo ngayon ang tao nagsilabasan dahil nga ang karamihan talaga ay BBM resign. Para sa iyo, sir, papayag ka ba? Agree ka ba doon sa BBM resign? Or agree ka abstain ka? Oh, Tera Francisco, you should be agree. Nakakaya na tayo sa pagiging Pilipino. Dapat i-resign natin yan si Bongbong Marcos. Hindi po, wala po ako masasabi dyan. So, abstain po ako. So, kasi alam natin, we do not want to disrespect the government. Okay. So, abstain ka. Ang tanong ko, i-compare natin ha. Magkaroon tayo ng comparison ngayon. Noong panahon ni Tatay Digong, ano nakikita mo? At ano napapansin mo sa pamumuno ni Tatay Digong? Noon ha, compare sa pamumuno ngayon ni So, BBM. kino-compare ko no 2016. So, I have no problem with So, I can see a lot of, may mga taga-Lagunas, may mga estudyante. I saw, nung pumunta ako sa UP Los Baños, I saw a lot of Duterte resign posters. Eh, gano'n talaga ang mga activism ng mga estudyante. So, I just look at the posters. So, wala, tinignan ko lang. I'm abstaining it because it's the... No sir, huwag kang tumingin sa mga nagwiwelga kasi yung mga nagwiwelga sir, mga talagang legit mga anti-Duterte yan, mga NPA, mga yan eh. Sa sarili mo sir, yun ang sinatanong ko, ano yung napapansin mo sa environment at sa pamumuno ni Tatay Digong kung may nagbago ba compare sa mga nagdaang administrasyon at sa current administration ngayon. Actually, pagbabago, wala naman po. Pero nung pandemic po, may nagbabago po. Lalo na po yung mga lockdown. Nung sa Santa Rosa, hindi ka pwede Sige nga kasi wala nga nakitang pagbabago even yung mga build. Build. Oh, yun, Tera Francisco, just explain. Paano na magsalita? Okay. Patapusin Ano mo yan? muna siya. Nabubulol ako dyan sa words na yan eh. Yung mga projects, yung mga nagawa ni tatay na mga nababago yung about sa yung passport, naging 10 years, yung lisensya, naging 10 years, tapos yung pagkuha mo ng, kung mag-apply ka sa LTO or mag-apply ka ng mga papers, mabilis ang process. Tapos, yung mga build sir, mga overpass, yung airport, pantalans, hindi mo nakikita yon yung mga legacy ni tatay? Ni tatay Hindi ko Digong. nakikita kasi hindi pa ako At yung empleyado. Dolomite? Yung Dolomite, sir, hindi mo ba nakita? Lagi mo nadadaanan kung nasa Maynila ka, nadadaanan mo kung gaano karumi at baho yan. Hindi ko nakikita yun. Kasi Hindi mo nakikita, sir? Hindi ka nakakapasyal dyan sa Rojas Boulevard? Dyan sa Manila Bay? Hindi mo nakita yan noon? hindi pa kasi ako po lang ay nasa bahay nung pandemic. No, sir. Sa loob ng ilang taon ka na ba? Ang sinasabi mo sa loob ng pandemic, hindi ka nakalabas. Yung pandemic, sir, maayos na yung paano na kasi yung pandemic, parang tapos na ang term ni tatay. Ang Dolomite ng time na maayos na. Maayos na ang pandemic. Ang tanong ko nga po, ang tanong ko sa'yo, sir, ha? Estudyante ka, di ba? Nasa Maynila ka nakatira, di ba? Hindi po. Hindi. Nung Santa Rosa sa Laguna. Santa Rosa Laguna ka, never ka nakapunta ng Maynila? Minsan Ever lang since? po. Minsan lang po. magpunta sa Maynila, hindi mo nakita ang Rojas Boulevard, nadadaanan yan. Palagi. Kung Hindi ko gaano nakita. kadumi ang Manila Bay noon. Hindi ko po Ang Manila Bay, sir, napansin. hindi mo nakita. Ha? Kasi Sa tabi sandali lang lang po. tayo. Hindi kasi po, kasi po, halimbawa ang Manila Bay, laging na lang may clean up coastal project. Hindi ko nakikita yung Dolomite Bay kasi hindi ako aware doon. Sir, ito lang ang tanong ko ha. Ang tanong ko nga po wala pa po si Tatay Digong noon. Hindi pa naging presidente si Tatay Digong noon. Ano ang nakikita mo dyan sa Rojas Boulevard that time, sir? Na wala pa ang Digong, wala pa yung tatay. Wala. Presidente pa, sir. Hindi ko po alam. Hindi mo nakikita ang kapaligiran mo, sir. Hindi mo nakikita yung environment mo. Hindi mo naaamoy ang mga basura kung gaano kabaho.
Hindi ko Ibig napansin. sabihin, nakatakip ang ilong mo? Pasensya na po. Pasensya na po. Ay, Wala po ala, akong sir. balikan. Grabe. Sorry po. Okay, sir. Wala akong magagawa dahil nagbulag-bulagan ka sa paligid mo at hindi mo napapansin yung mga basura na nagkalat. Even sa Divisoria, Baclaran, sir, grabing kalat na basura dyan, sir. Mga tao dyan, ang mga vendor na sa kalsada na nagpo-post sila ng traffic. Hindi mo nakikita ninyo. At nung time ni Tatay Digong naging presidente, luminis yan. Pasensya na po. Okay. Nawala sa Divisoria. Alam mo ba ang Divisoria kung gaano kakalat, kung gaano kabago? Pwede ako na muna po magsalita. Tapos sasabihin mo, wala ka nakitang Pasensya pagbabago. na po. Pasensya na po. Oo, ang galing. Ang galing sa pagiging ano mo, sir. Sige, wala akong magawa doon. Yun yung ang mahirap. Ito ha. Pwede, Ito lang can you give me masasabi one ko. more opinion? Yun ang Naguguluhan mahirap. ako po kasi kahit, sandali lang po, kahit sabihin mo pa yun, ako po yung naguguluhan, pasensya na po. Pwedeng, Naguguluhan ka kasi hindi tama yung pagiging ano mo. Kung nang neutral ka, sabihin na natin neutral ka, sir. Pero hindi maganda yung pagiging neutral mo kasi bulag ka sa paligid mo. Kasi ang pagiging neutral, sir, dapat nakikita mo yung kagandahan sa paligid mo, sir. Pero Pasensya sa na po, pagiging hindi po neutral, ako aware bulag ka, doon. sir. Ma'am, pasensya na po. Hindi ka aware, po sir. ako- Para ka rin Ma'am, dilawan. pasensya na po. Huwag ka muna patapos. Kasi ang Pasensya dilawan, na po, sir, ma'am. hindi nakikita yung ligasiyan ni Ma'am, tatay. sandali lang Ang po, mga, pasensya na po. hindi, makinig ka muna. Ako muna, sir. Kayo, ma'am. Ma'am, stop Hindi, muna ako kayo. muna. Ma'am, Sir- stop Sir muna Jay. kayo. Pasensya na po. Mute mo yan, Sir J. Useless ka usap yung tao na yan. Promise, Sir J. Ibaba mo yan. Baba mo yan. Biglawan ka ko eh. Biglawan yan, sir. Ano ba yan? Nagugulo. Anyway, si Tera Francisco. Ito ha. Papasalitain mo ako, sir. Kaaway lang. Papasalitain niyo ako. Wag na tayo mag-away-away. Magugulo na Hindi ako. ako nakipag-away. Hindi ako nakipag-away. I'm just making a mess. Hindi ako nakipag-away. Okay, continue. Kung neutral ka, maririnig namin. Kung neutral ka, ito ang sasabihin ko. Kung neutral ka po, dapat po, alam mo ang nakapaligid sa'yo, alam mo yun. Sa mga ligasiyan ng mga napagdaanan. Ah, yes. Bulag na. Bulag. Ay, you know what? Let me explain first. Let me explain first. Let me explain Merchmania. You know, nakilala ko yan si mga Miss Earth, si Wari ng Cram, Miss Earth 2025. Nagpunta sila sa Dolomite Sand. Naglinis sila. They just cleaned the environment of the Dolomite Sand with the help of the Philippine Coast Guard. Ano sabi ng mga Miss Earth 2025 candidates? Malinis nung panahon ni Tatay Digong. Totoo naman eh. Oh, walang basura. Ito kasi napapansin ko. Ako hindi pa ako Daming tao yun. Hindi rin ako. Ito, pasensya sir ha. Pasensya sir. Pasensya lang po talaga sir. Sino yung makit kanina Tera? Pasensya po ha. Sa totoo lang. Hindi ako nakikipag-debate, hindi ako nakikipag-away sir. Pero hindi ko talaga nagustuhan yung sagot mo sa tanong ko. Kasi naging bulag din sa tanong ko eh. Hindi mo alam. Manila ka, Laguna ka, ilang beses ka bumalik sa Maynila, hindi mo nakikita ang kung gaano karumi ang Manila Day before. Wala pa si Tatay Digong. Nasasabihin mo na hindi mo alam? What the fuck? Hindi mo alam. Me, I know that Dolomite Sand, you know, for me, Sir, hindi kasi Dolomite ang sinasabi ko na point ko, sir. Manila Bay. Kung ano yung sura ng Manila Yan, Bay. Kasi anong Oh, mabaho nakikita mo? yun, dati. Kasi sir, ang Dolomite, yan ang pangalan ngayon sa Manila Bay. Kasi Manila Bay yan dati, pinangalan Dolomite kasi nagbago. Binago, nawala ang basura. Sir. Tinanggal. Bigyan natin ng chance. Sige, hindi naman nagipagpatagulan siya, ma'am. Explain lang sa kanya baka sabihin natin kasi PWD siya. So, give it a chance. Kasi wala tayo sa ground sa Barugalan, ha? Diba yung platform ni BJ with full respect. We are discussion only. The right to discussion. Inis kasi ako sa Any sagot niya callers eh. man kayo. Sa sagot niya na hindi niya alam. Sige. Kasi yan ni tatay, hindi niya alam. Kung neutral ka, alam mo dapat lahat yan. yeah, I mean, like I said before, katabi ni Tera Francisco when he was neutral. Ako, like I said before, the Miss Earth 2025 candidates, neutral sila. Kahit di sila Pilipino, kahit sila ay beauty queens at foreigner sila, they visited the Dolomite Sand. Kahit candidates lang. Sabi ni Miss Thailand, si Wari ng Cram, nag-usap kami sa TikTok live. When she said it before, you see in Manila Bay, malinis.
tingnan ng Manila Bay, Sir, nagtulungan. Ito sir ha, ako po, bakit ako naiinis? Ito ha, naiinis ako sa sakit niya. 1996 sir, nasa Maynila na ako. I'm originally from Davao City. Taga Davao po ako sir. Oh, okay, I understand that. Sa Manila, yes. 16 years old pa lang ako sir, nasa Maynila na ako. Dahil nakipagsapalaran ako dahil mahirap ang pamilya namin. Naulila ako sa tatay, walo kami magkapatid, akong panganay. So ngayon lang mag-grade winner ako. So nakipagsapalaran ako, nag-graduate ko lang ng high school, nakasukan ako sir. Napakalaki ko lang kasi nakapunta ako sa isang pamilya na may malasakit. Malasakit. I understand. Hometown pala to ni J. Rick Silva sa Davao City. Kilala ko to si J. Rick Silva. Si J. Rick Silva nakatira po sa Davao City. Alam niya po ang bahay ni Duterte. Yes. So ngayon sir, eto, bakit ako naiinis kay sir kanina na hindi niya lang? 2016, from 2016, nangamuhan ako dyan sa Cavite. Taga Cavite po, yung amo ko dati, noon. Ngayon sir, 5 years ako nandun sa kanila. Sa amo ko dati, nag-alaga ako ng matanda. Nag-alaga ako ng lola na may sakit. 5 years kong nalagaan yung bahang sa namatay siya kasi nagka-cancer. Lagi kami dyan, sir. Alam mo, sir, naranasan ko dyan sa Baclaran. Every Wednesday nagsisimba kami dyan sa Baclaran. After namin magsimba sa Baclaran, sir, pupunta kami dyan sa Rose Boulevard, magpapahangin kami kasi maaga pa. Kasi maaga yung lagi si Lola nagsisimba noon. I understand that. Nagsisimba every Wednesday. Every Wednesday. Pupunta kami dyan sa Rose Boulevard, sir, maghahangin kami dyan, maglalakad exercise ni Lola. Alam mo, sir, kung gaano kabaho. Maaga malakang mong tae ang basura dyan sa Manila Bay, sa may 7 Club. Uupo kami dyan. May mga picture pa ako dyan kasama ko si Lola. May mga alala ko dyan. Tapos, sir, yun sa Baclaran na experience ko dyan, ilas-las yung bulsa ko, sir. Yung pantalon ko, dumupo yung pa ako dahil nadali ng ligang pa ako sa nasugat kasama ng pag-islas ko sa bulsa na. Akala nung slasher na magnanako, akala niya pera yung putulong sa bulsa ko sa pantalon dahil yung nakalagay na kapatulong. I see. Napansin ko na lang, sir, na yung bulsa ko pala, inislas na kasi nakita nung vendor doon sa tabi ng kalsada na dumugo na yung paa ko kasi yung nakita na yung legs ko kasi nga dumudugo na dahil nilaslas na pala yung bulsa ng pantalon. Oh, I see. I understand that. You know what, Merchi Manya, I'm just gonna say, yung sabi po ni Luis Cabales sa akin, yung mga maraming hold-upper na may drug addict, maraming rapist, may drug addict. Tingnan mo sa Pilipinas, daming krimen. Kung wala si Tatay Digong. And yun, Nung time ni Tatay Digong, ano nangyari? Dami yung mga adik tumahimik. Nagtakot. Takot sila. Ngayon, ang tanong ko lang doon, hindi lang sa adik kasi yun naman talaga ang purpose ni Tatay, war on drugs talaga. Umpisa pa lang, pangangampanya pa lang talaga niya, pinanawagan na niya, yun ang tumigil kayo. Diba? Yun naman talaga. Pero ang ano ko kasi doon, ang tanong ko kasi sa kanya, legacy yan ni Tatay, legacy, nagawa ni Tatay. Simula nang naupo si Tatay hanggang sa nagtapos. Let me clear ka, Mark Marcia, bago ka mag-continue, ma'am, tay ko lang. Sir Andre, ang pagkilala mo kay Tara Francisco is PWD. Yes, kilala ko yan. He's my good friend. Okay. Ano bang sakit niya or ano bang Autism yan. Parehas kami ni let's Tera go lang Francisco, sa- autism. i-lightling lang natin, ma'am Merch, yung pressure ng isipan, Merch. You know already, kilala mo ako, ma'am. So, i-kalma lang muna. Oo. Relax. Pero si Tera Francisco, like I said before, he's PWD. Katulad ni Rodelio Daguman, ni Mang Rodelio. Just lightning natin yung mga ganan. Yung wala tayong Pasensya. idea. Okay, sir. Bibigyan natin ng chance Okay, lang. sir, Tera. Sorry, bro. Sandali. Ako Hindi ako lang makipag-usap na muna sa kanya. Sandali lang, sir, Tera. Muna, ako lang muna. Okay, sandali lang. Sir Tera, pasensya na po. Sorry po, tao lang ako. Naano lang kasi ako sa sagot mo kasi nagtaka ako bakit hindi ko alam pag nandiyan ka nakapera sa lutong, hindi mo nakikita yung legacy ni Tatay. So yun na naman po, pasensya na po. Hindi ko ano ipag-away, sir. Hindi ako nakikipag-away. Just respect Tera Francisco's opinion. Opinion niya yun. Okay. Wala po akong sira. We will be all to respect your opinion. Hindi ko po kontrolado ang sagot. Okay. Ito rin kontrolado ang alagayan ko kasi Sir Tara, si Tara, bago tayo mag-continue, sir, para hindi mo
minute yung ngayon, pinakyat kita sir, I give you a chance. I have question, ano ba yung kapansanan mo ngayon? You are PWD. Okay, lang. Also, how about you sir na tinanong ni ma'am about sa legacy ni PRD? Anong sinagot mo kanina? Kasi, sorry sa mga nakikinig din na bago ngayon, ano bang yung nangyari? Ano ba yung tinanong ni ma'am Marcy? Sabi niya sa akin, ang legacy ni Duterte. Sabi ko, Yes. inirespeto ko yung sitwasyon kasi hindi ko kontrolado ang gobyerno. Kaya, irespeto natin. Hindi mo alam. So, dari ka na po ito lang sir, walang doon, tayo natin taxi. So, hindi mo alam lang ano nangyayari. Pasensya na po Right. sa inyo. Nilagay mo dito eh. But Tero Francisco is neutral. Okay, it's fine sir. Honorable sir, ay first season pa lang namin dito sa TikTok sir, alam na namin yung mga kalaban namin dito. Mm. Pasensya na po. Nandito sa taas karamihan. Neutral sila. Para makakit sila. I'm going to leave this. Thank you for joining me, all of you. It's fine. Sure that I will Sir. share all of your opinions and with it and it doesn't affect the government. Thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat. Sige, give you a chance sir ha. We respect you sir ha. Also Yeah. ika lang yung Yeah. Okay. Thank you, Tero And Francisco. also, Andrew Balili. Sir ha, also Duterte solid ka talaga, di ba? Sabi mo na nga. Oo, okay lang yun. Pero si Tero Francisco po, he's my good friend. He's a PWD. He's same PWD, just like Mang Rodelio Daguman. He's a cerebral palsy. He's a Kasi pro ito, Duterte. explain ko sa inyo. Pero para maklaro tayo, Sir Andrew, kaya nagagalit si Ma'am Merge. Kami, nagbibigay din kami ng chance sa mga neutral. Yeah, I understand that. Understand Actually, that. nandito tayo sa politics. Patapusin mo ako para ma-explain ko sa inyo. Okay, lahat. okay, okay. Thank you. Continue, continue. Nandito tayo sa politics. Huwag mong sabihin na nandito tayo sa politics work or nagtatopic tayo ng mga naratibo natin na sabihin mo lang neutral ka. Oh, neutral. It's a bias tayo dito. Bias, Like us, correct. Like bias tayo. us, bias. Bias tayo dito. Huwag mong sabihin neutral kasi last year pa lang yung mga sagutan ng mga bagong umaakyat na mga kabila, loyalista at pinklawan o liberal ka man, is neutral sila para makaakyat sila sa amin. Oh, Para neutral. hindi sila Neutral. masugaba kung saan sila ibibigyan ng naratibo. Ang Mm, tactics na yan na matagal na po na nakausap namin yan. Kung gusto niyong i-lightning ko kayo na neutral talaga kayo na tunay, makinig kayo sa amin. yes, I understand that. Parang kayo namang kasi kayo na yung nag-explain eh. Yes, I know. Neutral ka, sana kami yung pakinggan nyo, di ba? Kami yung pakinggan nyo I kasi see, I see. ang lawak naman, hindi namin sasabihin na mas malawak kami yung mas disipan sa nangyayari sa Pilipinas. May share kami sa inyo para ma-enlightening kayo sa pangyayari sa Pilipinas. Yes. We you know, for me, DJ, Nandito kami, sir. I've been talk with Denzel Joshua. Sabi po ni Denzel, binoto niya si Rodrigo Duterte. Tapos binoto niya si Leni Robredo noong 2022. Denzel saw what happened here in the Philippines. Sabi niya, tapusin natin yan, sir, kung mag-combine mo yung... yeah, sabi ni Denzel, Denzel said to me that in the situation in the Philippines about corruption. Sabi po ni Denzel, ayaw niya talaga si Bongbong Marcos because Kunik mo si Linis, sir. he is a thief. Magnanakaw yan si Marcos. Sabi po ni Denzel. Alam ko, sir, anti-Marcos ako. Cebu is already liberal party. At hindi kami natitirang liberal. Duterte na kami ngayon. Na-enlightening ang mga Cebuano. Oh, Alam niyo yan? Hindi Duterte kami kayo. neutral. Oh. Pati si Christian Mengito, Duterte Yes, yan. Pero si Carlos Santos Fernandez, Don't name the other person, sir, na wala dito. Tayo dito. tayo lang. But pero si Carlos, Tayo. Hindi ko kilala yung Okay. mga sinasabi niya, Sir DJ. Hindi ko kilala yung mga binibidyo niya pangalan. oo. Baka mga nasa Facebook, kuhan yan sa mga blow up yan, mga vlogger, mga ano man. Oo. Marami na kasing mga vlogger ngayon. Oo. Mga kaibigan ko yun. Kilala ko sila. Liberal. Ito ha. PWD, I respect kayo, Barsara. Oh, pagpasensyahan mo na lang si Tero At Francisco. huwag mo Forgive. sabihin na neutral kayo
sir. O wag na lang Yan, sabihin sabihin neutral, natin, dapat Diyan against siya kay nagkakamali. Marcos. Wag na tayo puro neutral. Oh, you know what? Eh, For siya ang anti-Marcos. oh, Oh, you know what? Sabi po ni Teacher Jessa Fernandez sa akin, dapat anti-Marcos tayo. Dapat bias against kay Marcos. Wag puro neutral. Who's name? Dan Fernandez? Jessa Fernandez, Jessa. Di po yan si Dan Fernandez, Jessa. Kilala mo siya. Teacher Jessa Fernandez, yung asawa niya po, si Calvin Cuevas, ay asawa din niya at ninong niya si Tatay Digong. Ito meron akong iyan sa inyo, sir. Kasi sir, meron akong isang taong kilala neutral. Pero, alam niya sir ang nangyayari. Alam niya yung ginagawa ni tatay, alam niya yung ginagawa ni ganito, alam niya lahat yung mga ligasiyan ni tatay. Kaya yung pagiging neutral niya, nagustuhan ko yung pagiging neutral niya kasi talagang nasa neutral talaga siya sir. Wala siyang inaano. Lahat tama sinasabi niya. Kilala mo yung Sir DJ Limitless? Oh, Malapit. papasensyahan mo na lang si Tero Francisco. Just apologize to him. Sa kanya. Yun talaga. Kaya ito ka, wala akong hindi ako against. Apologize. Kasi may kilala ko. That's okay, that's okay. Hindi, napaka-okay niya makausap. Mm. Kasi alam niya ang nangyayari. You don't know what is really happened to Tero Francisco, but you know what? Tero Francisco is autism. We have to forgive him. Pagpasensya mo na yan, patawarin mo na yan. Hindi naman sir, wala naman, sa akin lang talaga, hindi ko lang talaga. Hindi na lang itong sinasabi ko sa Andrew Bella. Kailangan mo. Hindi na lang itong sinasabi ko na bilang. Thank you, Ma'am Jenera. Balik ka dito, Good night. mama. Okay. Follow po kita. Sige. Follow kita. Salamat. Thank you po sa inyo. Yes. Ito, ilan ko lang kayo, Sir Andrew, kasi ang daming na Yeah, no worries. You can subscribe me in my YouTube video, in YouTube channel. nakausap Andrew lang. Balingit. Andrew Bill, bigyan kita ng experience dito kasi ang tagal na namin dito sa TikTok, Sir. Kausap namin neutral. Pero ang kalabasan loyalista at biglawan pala sila. Oh, si Tero Francisco po, he's neutral, but pero he's not taking side with the Marcos, Duterte. I know, Hindi nga, Sir. Ito, Sir Andrew Bell, i-respect ko niyo, Sir, kasi gusto niyo matuto. Gusto niyo matuto, Sir. Ako gusto ko din matuto, Sir. Kasi lang tayo. Dapat kailangan matuto tayo, Sir. Dili lang tikinig sa sarili niyo. Kasi ang nangyari kasi, Sir, neutral ka. Pero sasabihan ka, kita ng kaalaman ko, ayaw mo. Paano ka magiging lighting sa buhay mo? Para lang ang buhay mo ba? Paano ka mag-grow kung hindi ka magiging sa ibang tao? yeah, I know, but Hindi tayo marunong, hindi natin alam lahat, Sir. yeah, I understand that. Pero just like I said before, nung nasa labas pa ako sa bahay, yang si Kuya Copio he said about Bongbong Marcos, puro kasi yung pinagsasabi niya when I was talked to Ate Lotte, when I returned the notebook, when I was told by my mom, di ko yung pinansin si Kuya Copio, kahit pag nagsasabi niya si Bongbong Marcos, wala na akong pake sa kanya. Tama ba? Sino po yung sinasabi mo, sir? Si Kuya Copio, my neighbor. Sa mga convention na lang sa others na baka ma-foul tayo dyan. Oo. Ang mini-mention natin yung ang narrative. Alam mo yung narrative mo, Sir? Yung narrative mo, parang nagbiklawan na din. Hindi ka DDS. Nag-mention ka ng name na hindi naman kilala. Di yun Pero kilala. kilalayo mo yung totoo. Alam mo yung lutang. Lutang. Hindi ka yung lutang mag-isip, Sir, wala dito, wala sa loob. Parang ang building lang, Sir, nakakatalon siya, kala niya dagat. Tama, you know that. Sir, mag-isip, wag kang ganun, hindi yan titiis na mindset ha. Ako di ko yung pinansin, si Kuya Copio, I just ignore him. Huwag na mag-mention, Sir. Tuturuan kita. Doon niya may mention. Lalo na yan si Paulo Cruzada, pro Marcos yan, hindi ko yung Doon papansinin. tayo magkakamali mga kabataan, Sir. Doon tayo nagkakamali mga kabataan, kaya ang lilit na lang natin itimpihin ang pangyayari noon. Dapat. Kasi limitless na lang yung kinikinggan na lang natin. Yes, that's true.
You know what, DJ, tama po sinabi ni J. Rick Silva when he said to me, dapat yung si Paulo Cruzada at si Kuya Copio, ma-reflect na sila. Dapat ang reflection, the self-reflection to those Marcos loyalists who were fake Filipinos, ma-reflect din sila. Yung katulad na pinanood ko sa Mulan, yun about Mulan. Mulan has a self-reflection. Kahit in psychologist, like I said, self-reflection. Tama ba? Malayo natin ang concept. Parang psychology lang tayo. Actually, sasamahan ko naman ng psychology ang pag-iba-debate ko dito, sir, pero wala sa direction din sa iyo. Yeah. Ang gusto kong ipahatid sa inyo, ipapakinig ka muna, sir. Huwag ka na magsalita muna. Okay, I understand. Ang dami na namin nakausap dito na neutral. Ang gusto namin, kung gusto nyong live piece of pangyayari, pitik na namin kayo. Kahit isang oras pa tayo magsabi dito ng mga conversation about sa nangyayari, about sa liberal, anong nangyayari. Tatanungin kita, nasa political naman tayo doon. Meron ka na bang idea sa pangyayari sa past Liberal Party? Pinoy administration? Yes, I know. I've been experienced that. You know, the time of Noynoy Aquino, nakaranas ko yung pagiging victim ako ni Noynoy Aquino. Dati ko yung kalaban na si Noynoy Aquino. Namatay po sa kidney failure noong 2021. The time of Noynoy Aquino, there is, for example, holdupper, kidnapper, who were drug addict, rapists who were drug addict, tapos yung yung tanimbala sa airport at Mamo Sapano incident sa massacre or sa 44. Nalala ko yun. In the past, in 2010, So, anong epekto ng bayan, sir? Anong epekto sa panahon? Anong epekto ni Pinoy that time sa liberal? Anong kinabagsak ba nilang prestasyon nila? Ano ba? in the time of Noynoy Aquino, palpak the administration. Very good. Sige. Hindi ito liberal. Hindi ito liberalista. Yun lang. Explain ko lang sa inyo. Ito yung ibig sabihin ko, sir, sa iyo. Mhm. Dapat magsalita ka, merong alam ka sa nakaraan, Yes. noon at ngayon. Mhm. Para magtimbang-timbang mo. So, good. Yeah, and at the time of Bongbong Marcos, Okay na to. Okay. nalala ko yon, pag wala si Rodrigo Duterte, you know folks, pag wala si Okay na. nung wala si Rodrigo Duterte, you know that, So, may isa na niya din. bumalik ang illegal na droga ni Bongbong Marcos. At the time, marami kasing addict, marami kasing holdupper, kidnapper, at lalo na ang rapist, yung mga drug addict. Bawa naman. You know that. Nalala ko yun. The time of Bongbong Marcos, full of corruption. Daming corrupt. Tapos, yung nangyari, like I said before, sabi ni Kiko Bersaga, the time of Bongbong Marcos, very corrupt. Very bravery. That's why I told to my parents, to my mom and dad, yang si Bongbong Marcos, criminal yan. Right? And just what I remember, folks, Thank you, sir. I will upload this in my YouTube video, in my blog. That time, I want to urge the Filipinos to resign Bongbong Marcos. It is time to right thing to resign. Tama po, sinabi ni Chavit Singson. It is right thing to resign. If Bongbong Marcos resign, ipapalit na yan si Sara Duterte, diba? Yun nangyayari, like I said before. When I interview Mami Ellen Olea noong EDSA People Power 1986, pinatalsik si Marcos Sr. papunta sa Hawaii, and the time his family are exiled there in Hawaii, Cory Aquino was being installed as a president of the Philippines. 1986. And EDSA People... Pinatawag ka na po, sir, di pa ako pinanak doon. Noong 2001, that time,
um, nung what I was age before, I was 4 years old or 3 years old, January 2001. The time of Joseph Estrada, napatalsik siya, pinalit siya ni Gloria Macapagal Arroyo. I was 3 years old. 2001, during the time of ERAP, he was ousted. And right now, in 2025, if Bongbong Marcos resign, mapapalit na yan si Sara Duterte. So, we can have a transition government. Yun lang. That's my wish. That's my wish. Yes, and you know what? When I was told by Attorney Raul Lambino, sabi sa akin sa TikTok Live, mapapalit niyan si Sara Duterte after Bongbong Marcos resign. And just what I remember, kaya pala sabi ni Joseph Maspinas at ni J. Rick Silva, dahil sila pro Duterte sila mga kilala ko yan sa Facebook. The time mapapatalsik na yan si Bongbong Marcos, mawawala na siya. Yang ang papalit si Sara Duterte. It will be a transition. Right. Pero by the constitution hindi dahil tayo sumunod tayo sa constitution. Yeah, constitution. Yes. That's true. That's true. Na-experience yan ni Mami Ellen Olea, 1986. Yung pinagtalsik si Marcos Sr. and his family just went there in Hawaii in 1986. In EDSA People Power. Yung EDSA People Power 2, yung panunan ni Joseph Estrada, I was 3 years old. I did experience that Gloria Macapagal Arroyo was the installed president of the Philippines after ERAP was ousted. Yan ang mangyayari kay Bongbong Marcos. My dad was right. Dito, sleep na ko dyan. So, thank you sa gusto na. So, at least na nalaman ko yung narabibo mo. Yeah, no worry. You are not neutral lang. I'm not neutral. I'm against the Marcoses. Yeah, I'm a DDS, but Patulong na ako, sir. So, thank you. Nice talking to you. yeah, nice to meet you. DJ, Merch, Friend Life. Yes, Thank you sir. sa inyo. Yes, sir, DJ. Thank you. Good night. See you Good night, tomorrow. DJ. Good night, Nice to DJ. meet Thank you. See you Yeah. tomorrow, sir, DJ. You can talk to me in my TikTok live. Or you can follow me in YouTube. No, next time. Follow me in TikTok. Subscribe me in my YouTube video. Okay, next time. Thank you. Thank Merch. you. Thank you very much. Yes. And thanks for your opportunity, Merch Mianya, for helping Teacher Jessa Fernandez, Teacher Ruth Barrientos, who are pro Duterte, who are anti Marcos. Thank you for your help. Andrew, I'm 28 years old. Okay. Yes. Kay dad mo si host. Pares kay dad ni host. Okay. Yeah, 28, 1997. Yeah, I'm a Duterte vlogger too since 2025. I'm not studying in my old school in CDIFI because I just stopped. Nag-into ako sa pag-aaral. Very lang siya. Very lang. Yeah. And Mix, DJ, this is all my YouTube video when I made this YouTube vlog about against the Marcoses. Pero, inaccuse ko na sila. Inaccuse ko na yan si... Kasi kami i-upload sa YouTube nyo, baka lalo ko supporting DDS. Ina-accuse ko na yung mga Marcos loyalists sa YouTube video ko. Pero binanatan ko na sila. Sir, kung nyo kami i-upload baka madamay kami. What's the topic?
malapit na. Paalam ka muna sa amin bago ma-upload sa YouTube to. Okay. Oh, Splice mo na lang ha. oh yes, I understand that. Pero like I Tatay said, kami. pero like I said, Kami, hindi kami nag-YouTube ha. Okay. okay lang yon. Pero ako vlogger na ako. Lapit, sir. I said you ha. I said you. Do not damay. Damay. Yeah, I will not gonna involve all of you because all of you are my Do not friends. involve your YouTube ha. Because TikTok lang kami. All of you. Si DJ, si Post every year. Yeah. And you know what? Sabi po ni Roylan Marlang, Post sa YouTube. yeah, I'm not gonna post that. You know, I was told by Roylan Marlang, sabi ni Roylan, yang si Bongbong Marcos ay sindikato pala, sabi ni Percy Lapid. Okay. Baka sa napapanood tayo ni DILG, ako, yari ka doon. masyado pag-get mo ngayon eh. MPP eh. Yeah, I don't want to be happen to Damay kami sir ha. I don't want to be happen to Dami mong alam eh. Yeah, I don't want to be happen to Percy Lapid because I edit a picture of John Vic Rebulla in Glee. Binanggit ko rin. Ano Kasi Tapang sir ha. Okay. kasi kakampi pala to ni Bongbong Marcos. Pati yung lalo na yung second wife ni Bongbong Marcos, si Melanie Shiraz, yung Miss Universe Israel 2025. Kasi asawa pala to ni Bongbong Marcos, nagparty sila at nagdrug sila. Okay, di namin alam po yan. Di namin alam yan. Hindi alam mo. Okay. Oo, pero alam ko yon. Di namin alam yan ha. Okay. Pero alam niya ni Ben Barubal sa akin yan. Si Ben Barubal, kilala ko sa YouTuber talaga yun eh. Oo, YouTuber yan, si Ben Hindi niya ako Barubal. Oh, pero kilala ko yung mga Duterte vloggers. Kilala ko yan. Pero yung si Kuya Danmar, mga kilala niya, mga BBM vloggers. Eh ako, kilala mo ako sir. Oh, kilala kita, I know, kilala kita. Pero, you know, that Danmar Dayaw, ang mga followers niya sa TikTok, puro Marcos. Walang kwenta yan si Bongbong Marcos. Asan na si DJ? Ba't mo ba? DJ fell asleep, natutulog po. Magagalit yan si Manuel Luis Antonio sa akin pag hindi yan tumulog si DJ. May nag-standing. Ang ingay. Guru. Ang ingay. Yung ito si Sino? Alising ko yun. Si Legacy. Ang ingay niya, bro. Yes, I know. Sir, okay. Sir Andrew, okay, nahawa na ako sa napag-island si Yel, no? Yes, I know. Ilang taon ka na? 28 years old. 38. You're 38. Yeah, I'm born 1997. Andrew Balingit, 28. 28 siya. 28. Oh, ang dami mong anak. You know, the story of APB, Oo, pero si Best Phil, si Arnel Guerrera Castillo, pro Duterte yan. Alam niya yung mga... Binabanggit niya, di namin kilala. No, si Best Pills yun, si Arnel Guerrera Castillo, pro Duterte yan. Sabi niya, Kasi sa TikTok lang kami. sabi ni Best Pills, Arnel Guerrera Castillo, I saw his Facebook post. Sir Jay, maliligo lang ako. Diyan lang kayo. I saw his in Facebook, Duraduragang, yung kay Bongbong Marcos at kay Lisa Araneta. Okay. Sir, wait for a while, ha? Okay. I just talking to you. Siguro, sir, kung may nanonood sa ating NBI, may warrant na para sa bukas. Okay. Nataputing ka na lang eh. Di naman, di yung incited dissidation yun. Pero it's a freedom of speech yun. Okay. Kasi anti-Marcos ako since 2025. Okay. Oh, si Chef nagsasalita na si Andrew ha, hindi si PJ. Nakikinig lang kami. Hindi, maingat sir ako sa pagpa-vlog. Alam mo na ba yung mga yan eh. Oh, yeah. Diba? Yes, exactly. You know, Bakit ang pangalan eh. you know, I know Rowena Guanzon. Kilala ko yan si Rowena Guanzon. Si Juanson kilala namin. Kaibigan yan ni Angelo Luna. Ako, kilala ko si
Raul Lambino sa TikTok live. Oyo. Kilala namin si Senator Raul Lambino, PDP naman. Oh, Yung mga kilala. kilala namin. Pero iba, di namin kilala. Okay. Oo, kilala. Okay lang eh, kilala mo sila eh. Pero si Sir Calvin Cuevas, the husband of Teacher Jessa, ang ninong niya talaga si Rodrigo Duterte, si Tatay Digong. Kilala niya. Okay. Baka kilala mo yung mga chicks nila ako na. Pero kilala ko yung mga Ma-showbiz Miss ka rin ba? Earth. Ma-showbiz ka rin. Yeah, I know. I am a Miss showbiz. I like Miss Earth 2025 candidates. Mga kilala ko si Miss Thailand, si Warinang Kram. Sabi ko kay Warinang Kram, dapat i-boycott niyo ang Pilipinas dahil kay Bongbong Marcos. Okay. Ilang beses mo nabanggit si MBB? Dami na, 1,000 pesos nila. Yeah. Okay. Pero, Do you know Miss Malolas Bulacan? Do you know? Miss Lolos, hindi ko yung kilala. Only I know Joy Barcoma, Jusa. Joy Barcoma. Pero si Joy Barcoma, she's pretending like Sara Duterte in her TikTok. Sir, my time is 12 a.m. and 12 a.m. is ending of my life. Okay, ending your live. Okay. Do Yeah. you know Miss Malolas Bulacan? Miss Malolos, I do not know who is that. Oh, yes. I'm the She's there. owner of the Green Miss Light. Earth organization, me and Lorraine Shook. Oh. Pwede mo pa ipanalo si Green Light. Oo. Pero kilala ko yan si Natalie Pushinkova at si Jessica Lane. Do you know Catriona Gray? Catriona White? Gazini Ganados, I do not know her. Only Joy Barcoma, Karen Basco, Jamie Herrell. I know them. Oh. Okay, do you know tawag ito? Viva Max Girls? I know, no. Miss Earth only, Miss Earth. Miss Earth 2025 candidates. Okay, I like Viva Max Girls like Angelica Kang. Me, I like Wari Nakram, Miss Thailand. She's beautiful. She is my fiance. Pero wala nang tatalo sa Miss Malolas Bulacan. Miss Green Light. No, Joy Barcoma is from Mandaluyong and Cavite. And you know, I know Joy She's there. Barcoma. She's beautiful. Andrew, what did you say? The Miss Green Light, she's beautiful, like Miss Earth, Miss. No. Miss Garden. No, she will not to be fit to be a Miss Earth. No. Miss Earth, Green Light, Miss Earth, Miss Why? Earth, Why? Miss Earth are beautiful. They have long hair. They have lots of makeup. Oh, She's a long, she's short hair. she's look like Katunying. DCRH. Okay. Katunying. You know, sir? Yes, I know. Okay, Green Light, alright. Yeah, green light. But Kaloka-like. But the Kaloka-like of MC Moa Kalikuan is Bongbong Marcos Bangag. MC Moa Kalikuan. Damay tayo ngayon. And also Lassie Marquez is Kaloko-like Martin Romualdez. Tamba. And you know, during Halloween, I edited Martin Romualdez, Capre Tambaluslos. Shadow, galit mo talaga sa admin, ha? Siyempre, lahat naman tayo galit. Because Magna cum laude. Magna. And even I edited the picture of Nicolas Torre aswang in Gabi na Lagim. Okay. Hindi, nagamit din siya eh. Akala niya kasi magtutuloy-tuloy yung kanya. Malakas yung dalawa magtutuloy. Yung isang DILG tsaka yung ombudsman. Malakas. And Boying Remulla, I edit the picture
Junjun, and Bongbong Marcos, Junjun in Halloween. Okay. Oh, nag-e-edit ka sir ng ganun. Huwag niyo kami dadamay doon ha. I learned about edited, and AI yun, AI okay. that AI, Because it's this TVJ is no mention of name of the admin because I will take care of myself because the admin is Bendalo. Bendalo. bend the law, yes. And you know that Boeing Remulla, I edit the picture, and Bongbong Marcos and Miss Universe Israel 2025, Melanie Shiraz, SM by the way, with the mother and the father and the kid. I edit a picture of Boeing Remulla, Bongbong Marcos, and Melanie Shiraz. Si Andrew ho nagsasalita na na. Easy ho sa... Okay, 7 minutes before going to sleep. Yeah, sleep. And you know, I edit a picture of Teacher May Tiburcio and Martin Romualdez, sumo wrestlers. Oh, Tamba wrestler, sumo. saan ka sa... Were you in Caloocan? Are you 11th Avenue? Fifth Avenue, number 20, Balthazar Fifth Street. Avenue, okay. I'll go to 11th Avenue because motorcycle parts. Okay. Yeah, and you I know, buy the motorcycle parts. yeah, I know I live there, I raised there, but I was born in Quezon City, but I raised there in Caloocan. We're in Quezon City. No, I was born Quezon City, St. Luke's, Quezon City. I was born 1997. And that's the hospital, St. Luke's. Yeah, I was born there, but I raised here in Caloocan. I live here. Oh, you are rich because St. Luke's is very, very mahal eh, mahal yung pagkakas. No, it's just a hospital near at St. Very, Joseph. very pricey. Yeah, I know. And you know what? You're a rich boy, huh? You're a rich. I'm not rich. I'm poor. You know, I edit a picture. I edit a picture of Bongbong Marcos and his wife Melanie Shiraz and Martin Romualdez, Daya Tabs, and the Saba Queen Laila de Lima. Baka sir mamaya mapanaginipan mo sila. Baka mamaya mapagungod ka nga mabanggit mo ng pangalan sa kanila. Okay. Yeah, I edited them. I learned about the picture Photoshop. Oh, yan ha. Hindi, kilala niya yung mga bagta kong cloudy. Kilala niya. And even I edited Bongbong Marcos, initial D. Takumi Bangag Fujiwara. Are you believe son of NBB he is eating Goldilocks? Ayon kay Senator Amy? Aimee, I'm okay with Aimee. Aimee Marcos is okay. She's really a good influence. But Aimee is not a daughter of Ferdinand Marcos Sr. She is a daughter of Arsenio Lacson. Oh, is that true? Yes. And Aimee Lacson, that was daughter. And you know what? That Romeo TV blog, I edit a picture of John Vic Rebulla's picture. Nagsalita yung Ermat nila na hindi rin totoo yun ah. Nagkakanak na sila sa buwan. You know that Romeo TV blog? Sabi pinsan niya si Pinky. Yeah, you know about Romeo TV blog, the Marcos loyalists, even Sangkay Janjan. I edited them a picture, Larry Gadon and John Vic Rebulla. I know Sangkay dyan. Dating DDS siya na, ba't naging MBB? Bumaliktad ba? Oh, babaliktad yan si Sangkay. Kilala ko dati yan. You know that Sangkay DDS Janjan. siya, ba't bumaliktad? You know that Sangkay Janjan, fake news talaga yan. Yan ang pinagsasabi niya. Dati, Sangkay Janjan, he bullied David Gill and his family members in Facebook. Ayan tuloy, na booking na si Sangkay. Kasalanan yan ni Sangkay. You know that. Supporters of the
Yeah, I know the Duterte vloggers, Banat Bay, Coach Oli, Mocha Uson. Oh, I, Mixed TVJ. Yes. yeah, even Ben Barubal. Oh, Okay, dadamay mo na ang vlogger. Sa TikTok lang. Sa TikTok. Here in TikTok. yeah, Facebook TikTok. pwede rin. But Sangkay Jan is my arch enemy. Pwede kayo magsalita. He's worst blogger I ever had. Yung purong sinasabi niya fake news. And you know, Sangkay Jan cannot defeat Kiko Barsaga. Wala ko tangkay. Yeah, Bangkay. And you know that Nino Luis, last, sige, baka may sabihin ka pa, last sabi. You know what about Nino Barsaga? Nino Barsaga, you remember that wag mo kasi banatan ang mga Duterte supporters. Here's the one thing to you, Nino Barsaga. Wag ka kasi Nino Barsaga is a former Duterte. He switched side with Marcos. Nag-switch na siya? Oo, nag-switch yan. Ito si Nino Barsaga. I'm warning to you Yun wag yung congressman yan, di ba? hindi yan congressman yan, vlogger yan. Yung kalbo, si kalbo. Oh, Nino Barsaga Calvo. Okay. Akala ko yung congressman. Kiko Barsaga Pala, yung kalbo pala. is a congressman. Nino Barsaga is a blogger who say a bad words, yung mga pinagmumura niya. Hindi ko sa may pera, doon yun eh. And you know what? Nino Barsaga was caught by a police. Yang si Boy Mura. Masusumbungan kilala ko yung kalbo. Oh, Si Kapitan nga na yun. Kapitan Nino Barsaga. Si Malahura daw, sabi ni Papadudong to, Yeah, you know that Nino Barsaga is just like Rigor. Dimagiba in Batang Quiapo. He's always say bad words. Nanonood ako ng Batang Quiapo eh. Oh, and Kiko Barsaga is like Tanggol. Because watching Batang Quiapo because Tanggol. Tanggol is just like Kiko Barsaga. Rigor is just like Nino Barsaga. And Bongbong Marcos is just like Roberto Guerrero. Bea Milan Widorsky is just like Ponggay. Yeah. And you know what? In Batang Quiapo, the main antagonist, Roberto Guerrero is just like Bongbong Marcos. Kurakot. Parang kwan nga eh. Sige, at bababay na tayo, bossing niya. Okay, good night everyone. Sweet dreams. Okay, good night everyone ha. Thank you for the info. Kahit di namin kilala iba. Yeah, I know. I'm a Basta blog. okay. Isang tanong, solid DDS ka ba, bossing? Yeah, solid DDS po ako. I'm a pro Duterte. Solid DDS ha? What the meaning of DDS? The DDS means Die Hard Duterte supporters. Yes, alright. That's right ha? Yes, that's true. Pwede rin Davao, Duterte supporters. That's what I was told by J-Rick Silva or Spedmotics. Davao Development System. Pwede rin ganun ha? Or Spedmotics. You tell J-Rick Silva. Duterte Spedmotics. Siguro sir, lahat ng pinanggit mong pangalan, mga nagsisubmit yun. J-Rick Silva is a pro Duterte. Kilala ko yan si J-Rick. Okay ha? Okay. Kasama na. Okay. Mga nagsisiupo siguro, mga nagsisisubmit. Lahat nabanggit din sir. Dami pinanggit, di ko kilala ito eh. Okay, Yeah. kilala natin. Okay, good night. Okay. Mabababa ko na kanila lahat. Thank you ha. Okay. Okay. Thank you. Green light, pang perks, saka yung bagong pasok ha. Saka yung mga lantern first. Yeah, I know. Night. Sige. Good night. Sige. Good night. Okay. Tomorrow. Tomorrow. Good night. Oh. Good night.